Good morning. Nahimuon matag sa buntag. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Pabilin pa ang atong motto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Sa presensya mo ako nagatinguha pagapuon mo. Himayaon simbahon ka kay ikaw ang among Diyos. Sa presensya mo ako nagatinguha pagapuon mo. Himayaon simbahon ka kay ikaw ang among Diyos. O Jesus, ikaw ang hari sa tanang hari, gamhanan matinod-anon ka. O Jesus, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, labihan sa gugma o paglaom. Sa presensya mo ako nagatinguha pagapuon mo. Himayaon simbahon ka kay ikaw ang among Diyos. O Jesus, ikaw ang hari sa tanang hari, gamhanan matinod-anon ka. O Jesus, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, labihan sa gugma o paglaom. Labihan sa gugma o paglaom. Labihan sa gugma o paglaom. O Jesus, hallelujah. Oh, giday ko gipasalamatan ka na mo, Lord, lingsay sa kabugtagon, kay tapos ka ginungaday ko ng himayaon. Hallelujah. Oh God, pagkamayo ni mo, Lord, pagkamayo ni mo, God. Oh Jesus, ikaw ang hari sa tanang hari, gamhanan matinod-anon ka. O Jesus, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, labihan sa gugma o paglaom. O Jesus, ikaw ang hari sa tanang hari, gamhanan matinod-anon ka. O Jesus, ikaw ang Diyos sa tanang Diyos, labihan sa gugma o paglaom. Labihan sa gugma o paglaom. Labihan sa gugma
paglaom, Jesus. Thank you kay Lord sa imong pagbukaw ka na Ama nining sa kabuntagon Lord, hindi pa buka pa nimo ang among mga mata. Kung imong enable nga mobangon Lord, salamat kayo sa paskalidad, malinaw ninanaw ka katulog nga imong gi-provide kanamo tibok gabi o nining laing matahong nga adlaw Ginoo nga Tuesday. Nga opportunity alang kanamo Lord nga makapadayon sa pag-alagad kanimo, makapadayon sa pagmabuhat sa mga bulaton nga may kalabigitan sa imong kahimayaan ug labaw sa tanan, makapadayon sa pagkinabuhing Kristohanon Lord. Salamat kayo Ginoo Lord. Totally depend upon you, Lord. Continue to cover us with your glory. Kalaygod ka, Lord, sa walay katapusan naman. Nawata nga mong mga pagpasalamat, pagdahig paghimayan, isayos kabutagon, pinaagi sa gamhanan, ng ngalan Ginuso Kristo, na among Ginoong manluluwas. Amen! So, nanasabta sa pagtuon na sa pulong sa Ginoo no, nga naapabilin pagyapunta, nga naapata sa Book of Zechariah. Sa Book of Zechariah, naanata sa chapter 8, sa Book of Zechariah. Sa chapter 8 sa Zechariah, naghisgot ni mahitungod sa the coming peace and prosperity of Zion, no? Grabe ang relasyon ni Lord ngadto sa iyang mga katawan kay kanamang dili gyud mo give up si Lord bisan unsa pa kabadlungon kaayo ang mga katawan sa Judah, sa Jerusalem ug sa Israel. The Lord never gives up on them. No, wala. Dili gid mo undang si Lord. Nakita gani nato sa mga previous chapters nga kaning gakastiguhon ni Lord ang iyang mga katawhan no every time nga ang mga katawan sa Israel magpagahi og ulo kastiguhon ni Lord, but ang pagkastigo, ang punishment ni Lord, makita nato nga in a loving way no kay nagpabilin pagyapon ang iyang gugma sa iyang mga katawhan kay tungod sa iyang covenant no, tungod sa iyang covenant nga to sa iyang mga katawhan na siya nga I will be your God and you will be my people. Anak bitaw nagpabilin gyud na siya nga covenant nga wala nawala no. Though there are times nga ipanish gid niya, susama gud sa ginikanan nga ipanish ang mga anak no, kastiguhon, bunalan, inana. So inana gyapon ang relationship ni Lord sa iyang mga katawan sa Israel. And even unto us no, kay kita gitawag man ta nga mga spiritual Israelites. So there were times nga ingon ana ang process ni Lord para lang ta makamata, para lang mabuka nga atong mga mata sa kamatuoran nga naay Dios, naay Ginoo nga nagtawag nato. So dinhi karon sa chapter 8 makita nato nga naay mga highlights diya nga makita nato. Ang chapter 8 verse 1 to 3 actually ang nagdiscuss ni mahitungod gyud sa kanang God is renewing his presence with his people. He is reaffirming no, God is reaffirming his purpose to bless to bless the nation no, to bless the nation through the people, through his people no, tungod sa iyang mga katawhan. Panalanginan ni Lord ang mao nga nasod tungod sa iyang mga faithful ones, tungod sa iyang mga faithful remnant kay sa punishment nga kakahitabo naamang gyoy dili mulahutay no. So kining mga remnant nga galahutay up to the last minute, mao gid siya ang i-bless ni Lord. Okay, mo ni siya ang basihanan nga i-bless ni Lord ang nations, i-bless ni Lord ang kalibutan tungod sa mga pipila ka mga remnant nga matinud-ano na nagpabilin nga matinud-ano no. Because during distractions or even in the coming distractions nga mahitabo ini nga kalibutan na ay mga remnant gyud nga mabilin nga yalaw ni Lord nga mabilin no. So dinhi sa ang thought or ang thought gyud nga makita nato diri sa chapter 8 verse 1 to 23, the whole chapter no, makita gyud nato nga God is renewing his presence with his people. He is reaffirming his purpose to bless the nation no. So then sa verse 8 mabasa nato ang verse 18 ha, atong nakutlo gyapon ang verse 8 nga nag-ingon din na, and I will bring them to dwell in the midst of Jerusalem, and they shall be my people, and I will be their God in faithfulness and in righteousness. So you see, giri-affirm na pod ni Lord or
gi-renew na po ni Lord, no? Gi-renew na po ni Lord ang iyang covenant, no? Ngadto sa iyang mga katawhan. When the Lord returns, nakita nato dinhi sa verse 8 nga, when the Lord returns to Jerusalem, He will cause His covenant people to live together in faithfulness and in righteousness. The covenant promise, no, through the covenant covenant promise of God nga di nag-ingon siya, and they shall be my people and I will be their God. So muna siya ang basihanan, no, when the Lord returns to Jerusalem, He will cause His covenant people to live together in faithfulness and in righteousness because of the covenant nga ingon siya nga I will be their God and they shall be my people. So ingon ana na siya, muna nakita nato sa verse 8. Unya sa verse 15 na apagitay nakita nga the Lord command sa verse 15 di tan-aw na to sa verse 15. Ingon di ang verse 15. So again, have I purpose in these days to bring good to Jerusalem and to the house of Judah. Therefore fear not. Ingon ang Ginoo nga ayaw kahadlok. So makita nato dinhi ikatulong nga highlight nga nakita nato diri, no. The Lord's commitment di ay to bless, no. To bless this new generation. It should free them from fear. Ingon siya nga, fear not, no? Should free them from fear. It should motivate them to a new obedience by justice, love, and by justice, love, grace, and truth, no? Ang obedience na, base na ang obedience nga ihatag na sa mga katawan sa Ginoo, base na sa kamatuoran, base na sa hustisya, base na sa gugma, base na sa grasya. So, mao nang na ang command ni Lord nga fear not, mao na mahadlok ta sa pagpakasala na tungod sa grasya sa Dios, tungod sa hustisya sa Dios, ug tungod sa iyang gugma ug kamatuoran nga gisulti sa pulong sa Dios. So mo nang naa ang the Lord's commitment, no, sa 15, the Lord's commitment to bless this new generation people should free them from fear. It should motivate them to a new obedience, no, to a new obedience by truth, by grace, and by justice. So munang nakita na to nga ikatulong nga highlight, no. So ang gugma sa Dios wala gyud puas, no. Munay nag-motivate nato nga i-restore pud nato balik ang atong obedience to the Lord. Kay ang chapter 7 it talks about obedience, no, nga bisan unsa pa ang mga sacrifices offering nato, kung walay obedience wala lang gyapoy pulos, no. Nakita na nato sa previous chapters. So diri based on obedience gyud ang obedience nato, based on what the Lord has said, based on the truth, based on justice, based on grasya sa Ginoo. So mao na siya ang ikatulong nga nakita nato. And then naapay ikapat nga makita nato di sa chapter 8 verse 20. Ingon diri sa 20, thus says the Lord of hosts, people shall come, even the inhabitants of many cities. The inhabitants of one city shall go to another, saying, let us go at once to entreat the favor of the Lord and to seek the Lord of hosts. I myself am going, ingon si Sakaraya, kaya ako mismo at tugi ko, no, sa dapit sa Judah, dapit sa Jerusalem, or generally dapit sa Jerusalem, no. I'm going. Many people and strong nations shall come to seek the Lord of hosts in Jerusalem and to entreat the favor of the Lord. Thus says the Lord. Sa 20:22 rata. So unsa may pasabot aning nakita nato sa 20 to 22 nga kini nga this is the blessing, no. This is a great blessings nga mobalik si Lord pag-dwell sa Jerusalem, no. Dili susama sa mga miagi nga suko kayo ang Ginoo sa iyang mga katawan. Pero the great blessings, no, makita nato the great blessings which is the presence of God is going to dwell again, no, sa
Jerusalem. So this great blessing extends no beyond Israel to include the Gentiles no gikuan man ta kanang wala man tay appeal pero because of the great blessings no nga the Lord is going back to dwell in Jerusalem in Israel. Kini nga pagbalik sa Ginoo may appeal na ang mga Gentiles no kay sa una di man appeal ta sila ramang gyud no. But because of this great blessing that God is declaring that He is going to dwell again in that nation, iyang gi-extend pag-ayo, iyang gi-extend widely no ang iyang gugma, ang iyang desire nga mopuyo no. Sumuna karon nga spiritually, dili geographically no nga si Lord nagpuyo didto ra kundi bisan diri kanato kay Gentiles man ta, considered man ta nga Gentiles. So na-extend pag-ayo ang great blessings which is the presence of God to dwell no in Jerusalem or in Israel no. It was extend beyond Israel to include the Gentiles no. So munang naiapil ta mupuyo siya, dili lang siya literally mupuyo sa Jerusalem, sa Israel, sa Judah no, dili siya literal kundi mupuyo siya sulod sa atong kasing-kasing no. Kita nga mga Gentiles wala man tay apil no, but because He extended widely no His presence no, dili lang siya ga-manifest lang sa usa lang ka lugar sa Israel lang kundi iyang gi-extend pag-ayo His presence that is going to dwell bisan sa mga Gentiles, and is going to dwell in the heart na inside the heart of the people na. So dili na literal even to them no, even to them in Judah and in Jerusalem and Israel, even to them diha na si Lord upuyo sa kasing-kasing na. Do kuan pag-ayo ni strong pag-ayo ni Lord ang iyang covenant, gi-strengthen pag-ayo ni Lord, no gi-extend pag-ayo ni Lord ang iyang covenant nga ingon siya nga I will be their God and they shall be my people. So gipadako pag-ayo ni Lord ang iyang covenant no, dayon so that our spirit no will always bear witness with our spirit that He is our God and we are His children, we are His people. So kinanglan mo puyo siya sa Jerusalem nato, kinanglan mo puyo siya sa atong heart which is our Jerusalem no. Para nga kadang mo bear witness ang spirit nato diha sa espiritu ang spirit of the Lord will bear witness with our spirit that we are His chosen people, that we are His children. So importante kaayo na sa busa ngayon nato pasalamatan no nga kita wala unta tay apil no, pero nahi-apil kita kay niingon diri sa 23 kay moingon na dayon ang mga tawo nga thus says the Lord of hosts, niingon si Zechariah. Thus says the Lord of hosts, Asia, in those days, 10 men from the nation of every tongue shall take hold of the robe of a Jew, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you. So, mo kuana ang mga tao kanang muuban na ang mga tao sa panon no, muuban na ang mga tao sa panon sa Israel tungod kay kabalo ang mga tao nga ang Dios, ang presensya ni Lord na nagpuyo sa iyang mga katawhan, nagpuyo na. So mao nang ang makita na sa taga-kalibutan no nga nagmanifest na ang presence ni Lord sa atong kinabuhi. That's why ma-attract na sila. So muning nahitabo karon no kanang fulfilling kay sa nga tanan no, fulfilling kaayo kay ang mga tao maingon na din nga moana ko sa ila, mauban ko sa ila kay diha na ko nakita ang himaya sa Dios. Inana so ang mga katawan dito kanang literally mga katawan dito anak nga panahon na moingon sila nga moana mi sa inyo, magpasilong mi, magpailalo mi diha sa inyo, diha sa nasod sa Israel, diha sa Jerusalem, tungod kay nakita namo nga ang manifestation power of the presence of God is there no. So sa atong kinabuhi pud karon, spiritually speaking no, sa atong kinabuhi karon ma-attract ang mga tao sa kalibutan, makita nila ang presensya ni Lord nga nagmanifest atong kinabuhi, and then they will join with us kay because of that powerful presence of God that is manifesting. Makita nila na umayon sila nga diha mi uban mi sa imo
kay diha namo nakita, nabati, nadungog ang tingog sa Dios, ang presensya ni Lord, diha namo nakita, diha namo nabati, uban mi sa imo. So matuod gyud no nga kanang during these times, and even the time will come no nga kanang ang himaya gyud sa Dios magkuan gyud, magkuyanap no, magkuyanap gyud sa tibok kalibutan ug makita na magmanifest ang presence ni Lord, dili literal no, kundi makita ang kahayag ni Lord, mabati nila, makita nila ang presensya ni Lord, mabati nila ang presensya ni Lord through us, and then ma-ignite sila, makuan sila nga uban mi sa inyo, diha ra mi sa inyo, pailalo mi diha sa inyo kay naa diha ang presensya ni Lord. Di ba, tsada kay paminaw no nga grabe, gi-extend pag-ayo ni Lord, nahi apil ta nga mag-manifest ang iyang himaya. Dili lang siya dito lang mag-manifest, kundi hasta sa atong kinabuhi nga Gentiles no, hasta sa atong kinabuhi. That's why na-fulfill gyud no, na-fulfill gyud nga ang kaluwasan ni abot dinhi sa atong dapit, dinhi sa atong kinabuhi nga dito ra man unta sa ila. So angayan gyud pasalamatan nato ang Ginoo no nga ang kaluwasan midangat gyud, miabot diri, mikuyanap diri no, na extend pag-ayo ang kaluwasan paingon dinhi sa atong dapit, diri sa atong kinabuhi. So amen. O kinaot nga natay nakutlo karon no nga God is really powerful no. There's nothing impossible with God. No ay mga panahon nga kanang ipanish ta ni Lord tungod sa atong mga sala usahay, tungod sa atong mga failures, sa atong mga shortcomings, but the covenant of God magpabilin gyud no, kay dili si Lord atras abanti no, ang covenant niya sa diyang niingon siya, eternal covenant niya sa diyang niingon siya nga I will be their God and they shall be my people. Amen. Nagpabilin hangtod karon nga kita mga katawhan sa Dios nga ipanagtawag niya o ginapili niya nga na-extend pag-ayo diri sa atong kinabuhi, nga imbes dito raw ta sa ila pero na-extend pag-ayo diri sa atong kinabuhi. Amen. Pasalamatan nato ang Ginoo ug mag-abot ta labing balaan gamhanan mahigugmaon langit no namong amhan. Nagapasalamat gid kaay kami Lord sa imong mahal nga mga pulong Ginoo nga kanunay nimo nga gaihatag exhort kanamo Lord. Thank you kaay niya nang tanan. Nagpasabot lamang Lord nga kami mga katawhan gid nimong pinili. Dili lang mga katawhan sa Judah, Jerusalem ug Israel Lord, kundi kami usab mga katawhan nimong gipanagtawag ug gipili Lord. Amoy hinungdan nga imo ming gapasabton o God. Salamat kaayo nining tanan. ug Lord, nagapray usab kami karon sa mga kaigsunan nga manarabaho Lord sa office, pribado o publiko nga office. Ngay mo silang tabangan Ginoong makaya nila ang mga burden o makayad nila ang mga load sa trabaho Lord. Nga gaan ra ang ilang pagdumala sa ilang trabaho sa office. Bisan pa man sa mga estudyante, Lord, ikaw Ginoo magatabang kanila, makapasar sila sa ilang mga exam o ma-provide ang ilang mga balayronon sa eskwelahan. Sa mga teacher usab nga on the process na ang abri sa klase, Ginoo ikaw magatabang kanila nga ang ilang pagpreparar sa mga lesson plan nila, tabangi sila Lord. Sa mga kaigsunan nga naay mga online, Ginoo nga trabaho, Ginoo tabangi sab sila, Ginoo nga diha sa online nga trabaho nila mapasidunggan ka sa kanunay. Bisan pa man sa mga kaigsuunan usap nga naay mga business nga gipang manage, Ginoo ikaw magatabang nga mag-asinso sab sila. Dalaygon kag Lord sa walay katapusan, walay laing mapasidunggan niining tanan Lord, busa dawata ang among mga pagpasalamat, pagdaig paghimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.